Paglabas ng lalaki, agad niyang nakita ang ulan ng mga bulalakaw. Kaya't agad siyang humiling. Sinabi niyang sana ang kanyang pagmamayabang kanina ay maging totoo. Sino ang mag-aakala, sa susunod na segundo, bigla siyang tinamaan ng isang bulalakaw. Kasabay nito, lumitaw sa harapan niya ang isang sistema ng pagpaparenta ng mga mamahaling bagay. Agad na natuwa ang lalaki. Napagtanto niyang tiyak na na-activate niya ang tinatawag na swerte o golden finger. Agad siyang nagtago sa isang liblib na sulok upang tanungin kung paano gamitin ang sistema. Agad na binigyan ng sistema ang lalaki ng isang malaking regalo para sa mga baguhan at 10,000 puntos na kredito. Sinabi rin sa lalaki na maaari niyang gamitin ang mga puntos upang ipalit sa anumang bagay sa tindahan. Basta't ang mga bagay na ito ay maiparenta sa loob ng 1 buwan. Kung gayon, ang bagay na ito ay magiging opisyal na pag-aari ng lalaki. Nang marinig ito ng lalaki, agad niyang naintindihan ang asensya ng sistema. Inisip niya na basta't maiparenta niya ang mga bagay. Kung gayon, ang mga bagay na makukuha niya ay dadami ng dadami. At sa huli, ang kanyang reputasyon ay lalong sisikat. Kung magpapatuloy ito, balang araw siya ay magiging ama ng buong mundo ng negosyo, pati na rin ang buong lipunan ng sangkatauhan. Kaya't ang lalaki ay agad na masiglang naghanda. Ginamit ang puntos upang magsimula ng palitan. Sa pag-aalis ng maraming maganda ngunit walang silbing mga bagay. Sa wakas ay nagpa siya ang lalaki na pumili muna ng 10 unit ng bahay sa school district para ipalit. Matapos ang matagumpay na palitan, ang 10 titulo ng bahay, agad na lumitaw sa kanyang mga kamay. At ang susunod niyang misyon ay kailangang sundin ang mga hinihingi ng sistema upang ang 10 magarang bahay sa school district ay maipaupa sa loob ng 1 buwan. Kasabay nito, isang malamig na babaeng doktor ay palihim na nagkokomento laban sa lalaki. Sa simula, siya at ang lalaki ay ipinakilala ng kanilang kamag-anak para magpakilala sa isa't isa. Dahil masyadong mahigpit ang kanyang mga pamantayan, hindi talaga maabot ng lalaki ang kanyang mga hinihingi. Ang pamantayan ko sa pagpili ng mapapangasawa ay simple lang. Dapat may bahay na higit sa 100 metro kwadrado, isang sasakyan na nagkakahalaga ng higit sa 500,000, may master's degree na natapos, may taas na higit sa 1.8 metro, may ambisyon sa buhay. Mas mabuti kung katulad ko, walang magulong nakaraan sa paibig. Upang maibalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili, ang lalaki agad na nagyabang sa babaeng doktora. Sinabi na mayroon siyang 10 unit ng mga bahay malapit sa paaralan, na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Hindi inakala ng babaeng doktora, na magbibiro sa kanya ang lalaki ng ganitong klase. Agad niyang pinaniwalaan ito, kaya ang kanyang pamantayan sa pagpili ng mapapangasawa, ay agad na umikot sa lalaki at muling nabuo. Ngunit alam ng lalaki, na ang kanyang pagyayabang ay mabubuko rin balang araw, kaya gumawa siya ng kung ano-anong dahilan, at agad na tumaka. Sino ang mag-aakala na aksidente siyang makakita ng ulan ng mga bulalakaw na nag-activate ng sistema ng pag-upa para sa mga mayayaman? Ang babaeng doktora na walang kaalam-alam ay patuloy na nagrereklamo sa tagapamagitan na hindi siya gusto ng lalaki. Sino ang mag-aakala na sinabi ng tagapamagitan na alam niya ang buong katotohanan tungkol sa yaman ng lalaki, na wala talagang mga bahay malapit sa paaralan? Dito lang napagtanto ng babaeng doktora na niloko siya ng lalaki. Sa kanyang puso, matindi siyang nangako na hindi niya palalampasin ang lalaki. Ngunit sa kasalukuyan, ang babaeng doktora, ngunit nahaharap siya sa isang nakakabahalang problema. Dahil sa tagapamagitan, napakaganda ng relasyon ng tagapamagitan sa kanyang ina. Nangako siya noon, natutulungan ng tagapamagitan na maghanap ng isang bahay sa loob ng school district. Ngunit nagpunta siya sa ilang mga ahensya. Ngunit nalaman niya na ang mga bahay sa school district ay matagal nang naiparenta. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, bigla niyang nakasalubong ang isang dating kaklase na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya, upang mapahanga ang babaeng doktora, at magkaroon ng ibang pananaw sa kanya. Nagpa siya ang dating kaklase. Natulungan pa ng mas maayos ang babae sa paghahanap ng bahay. Sino ang mag-aakala na sa kanyang pagsisiyasat, natuklasan niya ang isang marangyang subdivision malapit sa lugar. Nakakapirma lang ng kontrata para sa 10 pinakamataas na uri ng mansyon. Nang marinig ito ng babaeng doktora, labis siyang natuwa. Inakala niyang tiyak na mayroong hindi pa na ipaparentang bahay ang mayari. Sa pagkakataong iyon, ang babaeng empleyado na namamahala sa mga dokumento ay nakatanggap ng tawag mula sa property manager. Sinabihan siyang maghanda ng ilang regalo, at pupunta siya mismo sa gabi upang batiin ang misteryosong mayaman. Nang marinig ito ng babaeng doktora, hindi niya maiwasang maalala sa kanyang isipan. Sa umaga, nagyabang ang lalaki. Ngunit nang mag-isip siya muli, naramdaman niyang hindi ganito kadali ang mga bagay. Inisip niyang ang lalaki ay tiyak na isang manloloko, kaya't nagpa siya siyang sumama muna sa dating kaklase, maghanap ng paraan upang makita ang misteryosong mayaman para tanungin tungkol sa pag-upa ng bahay. Nakakahiya, ang nangyari ay, nang dumating sila ng dating kaklase sa lugar, natuklasan nilang ang taong iyon pala ay ang lalaki na nakadate niya noong umaga. Agad na lumapit ang babaeng doktora.
Handang ibunyag ang panloloko ng lalaki. Ang lalaki ay tamad ng magpaliwanag pa. Diretsong sinabi. Dahil sa pagkakakilala nilang dalawa, bibigyan siya ng 79% na bawas presyo. Ngunit habang sinasabi niya ito, lalong hindi naniniwala ang babaeng doktora. Iniisip niyang sinasadya siyang sundan ng lalaki, at nagpapanggap pa bilang mayaman. Siyempre, hindi rin naniniwala ang dating kaklase, na ang lalaki ay ang misteryosong mayaman. Kaya't masigasig niyang sinamahan ang babae, upang maghanap sa ibang lugar. Ngunit kahit maghanap sila ng matagal, wala silang nakita kahit anino. Ang dating kaklase na napagtanto ang sitwasyon, agad na tumawag sa manager. Ngunit nalaman na, ang mayamang tao ay nasa malapit sa bulletin board. Sa kawalan ng magawa, ang dalawa ay napilitang bumalik kagad. Hindi nila alam na sa pagitan ng panahong ito, ang lalaki ay nakapagpaupa na ng 3 unit ng bahay sa school district. Sa harap ng sitwasyong ito, lalong naniwala ang babaeng doktor na, ang lalaki ay nagpapasikat lamang. Pinagplanuhan ng mabuti ng lalaki na makalapit sa kanya, upang maipakita sa lalaki ang katotohanan. Muling nagbabala ang babaeng doktor na, narito sila, upang hintayin ang misteryosong mayaman na bumili ng 10 luxury house. Nang marinig ng lalaki na siya ang hinahanap, agad niyang inamin ang kanyang pagkakakilanlan. Paano paniniwalaan ng babaeng doktor? Kaya sinabi niya sa lalaki, kung talagang mayroon siyang 10 bahay sa school district, kahit ano ang ipagawa ng lalaki, gagawin niya. Kahit tawagin pa siyang, tatay, ayos lang. Sino ang mag-aakala na pagkasabi pa lang nito? Ang property manager ay dumating na may dalang maraming regalo. Lumapit sa harapan ng lalaki. Magandang araw, Ginoong Jiang. Ako ang general manager ng property ng Zaijian Yuan. Kinakatawan ko ang buong property ng Zaijian Yuan. Binabati kita sa pagiging may-ari ng 10 bahay. Binabati si Ginoong Jiang. Binabati kita, Ginoong Jiang. Ito. Hindi ito posible. Walang hiya. Paano mo nagawang bastyusin si Ginoong Jiang? Bilisan mo at humingi ng tawad kay Ginoong Jiang. Ako, Ginoong Jiang. Huwag po kayong magalit. Ang taong ito ay pansamantalang trabahador lamang. Ngayon ko na iaanunsyo. Tatanggalin ko siya sa trabaho. Hindi ikaw, manager. Pag-isipan niyo po ulit. Pasensya na. Hindi ko alam ang tungkol sa iyo. Pasensya na, hinusgahan kita ng mababa. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Ayos na. Ang mga bagay niyo, ayusin niyo na lang. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging masaya kayo. Salamat sa inyong pagsisikap. Sandali lang. Hindi kaya ang lahat ng ito, hindi maganda. Babae, kahit isandan mo ako sa pader, hindi pa rin kita susundin. Jiang Yu, pamilya Jiang. Huwag mo akong ilihis sa usapan. Sabihin mo, ang 10 bahay mo malapit sa magandang paaralan. Ano ba talaga ang nangyari? Sinabi sa akin ni Aling Fang, na wala ka talagang bahay. Dahil sa nanay mo, at sa pagkakaibigan niya kay Aling Fang. Ayokong makulong ka dahil sa kasong panloloko. Ang babaeng ito, mukhang hindi naman masama ang ugali niya. Ay naku, huwag kang mag-alala. Ang 10 bahay ko na malapit sa magandang paaralan, ay nakuha ko sa legal na paraan. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Totoo nga. Talagang pagmamayari mo. Ang 10 legal na bahay malapit sa magandang paaralan. Ano pa ba? Pasensya na. Nagkamali ako ng akala sa'yo. Kung ganoon, pwede mo bang kopahan sa akin ang isa? Kailangan ko ito agad. Ay naku. Naalala ko dati, may nagsabi, na kung talagang may bahay ako malapit sa magandang paaralan, tatawagin niya akong, Papa, Jiang Yu. Pareho na tayong mga adulto. Huwag ka namang masyadong bata ang ugali, pwede ba? Hindi pwede. Hindi mo ba narinig? Ang kasabihang ito, ang kasiyahan ng isang lalaki, ay ganito lang ka-simple. Sige, dati, ako ang mali. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Pagkatapos nito, uupahan ko ang bahay mo. Dadagdagan ko pa, ng 10% ang renta. Ano sa tingin mo? Pwede ba? Hindi pwede. Tawagin mo akong, Papa, Jiang Yu. Sa mundong ito, paano nagkaroon ng taong katulad mo, na sinasamantala ang kahinaan ng iba? Ang mga salitang ito, ikaw mismo ang nagsabi. Hindi ko naman pinilit na sabihin mo. At saka, nakita mo rin naman. Sa maikling panahon lang, naipaupa ko na ang 3 bahay. Hindi ko naman kailangan ng sayo. Kung hindi mo ako pinanggapwan, natatawagin mo akong, Papa. Hindi na kita papansinin. Jiang Yu.
Kahit papaano, magkakilala naman tayo. Kailangan mo bang gawing nakakahiya ito? Ulitin ko lang ang sinabi ko. Tatawagin mo ba o hindi? Isang salita lang. Sige, ang tindi mo talaga. Papa. Hindi ka pa ba kumakain? Lakasan mo, hindi ko marinig. Papa. Ito. Ay nako. Bakit ang lakas ng boses mo? Ikaw talaga. Tingnan mo, natakot tuloy si matandang Ginoo. Halos napalayo mo na si matandang Ginoo. Ngayon pwede mo na bang iparenta sa akin ang bahay? Ha? Kailan ko sinabi na ipapaupa ko sa'yo ang bahay? Jiang Yu, niloloko mo ba ako? Ay, linawin mo ang sinasabi mo. Kailan kita niloko? Ikaw ang nagsabi dati na kung meron akong bahay malapit sa magandang paaralan, tatawagin mo akong Papa. Pero ang tungkol sa pagpapaupa ng bahay ay ibang usapan. Kahit pa doktor ka, hindi mo maintindihan ang simpleng logika. Hindi mo pa rin maunawaan. Jiang Yu ng pamilya Jiang. Hindi ba may dalawang lumang bahay ka? Tanga lang ang magpapaupa ng bahay mo. Kaya mo bang umupa o hindi? Oo, uupa ako. Uupa ako. Ay nako, pasensya na talaga. Lahat ng bahay ko ay naipaupa na. Noon, inalok kita pero ayaw mong umupa. Ngayon nagsisisi ka. Huli na yata. Hoy. Nagpapaupa ng bahay. Oo, tama. Sa Violet Gold Residences. Bukas, tingnan mo ang bahay. Sige. Itatabi ko para sa iyo. Jiang Yu, hindi ba wala ka ng bahay? Ay nako, medyo mahina ang memorya ko nitong mga nakaraan. Ito, kakatawag ko lang. Bigla kong naalala. May isa pa pala akong bakanteng bahay. Walang hiya. Lalabanan kita. Ay nako. Bastos. Ay, yun. Kanina lang. Gusto lang kitang tulungan. Sinamantala mo ang kahinaan ko, tapos nagmamalinis ka pa. Gusto kitang patayin. Ay nako. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Ganito na nga ang kalagayan ko. Nakatayo ka lang at pinapanood mo ako. Oo nga naman. Ang tumayo at manood. Hindi nga tama. Ganito. Uupo na lang ako habang nanonood. Ikaw. Ay nako. Ikaw, babae ka talaga. Kanina, gusto kitang tulungan. Ayaw mong tulungan kita. Ngayon gusto mo naman akong tulungan ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang mga sinabi ko kanina ay dala lang ng galit. Hindi mo ba naririnig yon? Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi pa ako nakaranas ng ganitong klaseng kawalang katarungan. Sige na. Ay, nakakaawa ka naman. Halika. Tumayo ka. Ay nako, sa huli naman, ako rin naman ay isang, para sa kahit sino, na may malasakit sa iba. Ipaparenta mo ba ang bahay sa akin? Sandali. Sino ang tinutukoy mong kahit sino? Ipaparenta mo ba o hindi? Kung hindi, babawiin ko na ito. Oo, ipaparenta ko. Sige. Tandaan mo ito, tuwing ika-15 ng buwan ang bayad sa renta, kapag naantala at walang pera. Hindi ko maipapangako na hindi ako gagawa ng hindi ka nais-nais. Mamatay ka. Ay, hoy, ganito ba ang pakikitungo mo sa landlord mo? Maniwala ka, tataasan ko ang renta mo. Gago. Mamamatay ka ba kung hindi mo ako inisin? Hoy, anak. Bakit hinahanap mo ang tatay mo? Sige. Sa coffee shop sa kanto. Sige, mag-usap tayo. Ay, may anak ka pa palang lalaki. Oo nga, ang mabait kong panganay. Kaya nga sinasabi kong nalugi ka. Kung noon pa lang ay pumayag ka sa akin. Kung naging matagumpay ang pag-aasawa natin. Diretso ka sanang naging nanay ng walang hirap. Ang ganda sana, di ba? Mamatay ka na nga. Hello, Aling Fang. Hello, Kiyuyu. Tungkol sa sinabi mo kahapon, tinanong ko na. Ano? Tungkol sa sinabi mo, na may tent bahay daw sila. Tinanong ko na. Wala naman silang bahay malapit sa magandang paaralan.
Ang sabi lang niya, ang anak niya, ay nagtatrabaho sa ahensya. Kaya nga. Hello. Kiyuyu. Kaya pala, pagkatapos ng lahat ng ito, niloloko pa rin pala niya ako. Jiang Ning, pamilya Jiang. Huwag mo akong hayaang mahuli kita. Kapag nahuli kita, papatayin talaga kita. Ay nako, ang laki ng problema. Sabihin mo kay Papa ang maliit na problemang ito. Madali lang kitang matutulungan ni Papa. Ayo, huwag kang magbiro. Tungkol sa pagsusuri ng kwalifikasyon. Paano mo ito maayos? Hindi ko kailangang ayusin. Kotse lang naman, di ba? Meron ako. Palitan sa sistema. Ferrari. Sapat ba? Hindi ba parang lighter lang ito? Anong sinasabi mo? Grabe. Totoo. Totoong Ferrari ito. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 40 milyon. Supercar. Paano mo ito nakuha? Halika. Umupo ka. Umupo. Pare, nitong mga nakaraang araw, kumita ako ng kaunting pera. Hehe. Pero, kahit magkapatid, malinaw ang usapan sa pera. Ang kotse na ito, hindi ko. Ibibigay sa'yo ng direkta. 2,000 kada araw. Walang kailangang deposito. Mabait ba ako? Ay nako. Siguradong mabait ka talaga. 2,000. Pwede nang magrenta ng isang supercar na nagkakahalaga ng mahigit 40 milyon. Parang libre na rin ito, di ba? Pero, ang mahal ng kotse mo. Paano kung sa oras na iyon, may mangyari? Ibebenta ko lahat ng pag-aari ko, pero di ko pa rin mababayaran. Ayo. Sa totoo lang, noong una, gusto ko lang sanang magrenta ng kotse na nagkakahalaga ng 3 milyon. 3 milyon. Wala ka bang ambisyon? Kotse na 3 milyon. Kaya mo pang gamitin para sunduin ang bride. Paglabas, huwag mong sabihin na magkapatid tayo. Pero, ang duwag mo naman. Pare, may pera na ako ngayon. Hindi pwede ganito. Ako na ang magmamaneho ng kotse na to sa araw na iyon. Kung may mangyari, ako ang bahala. Hindi naman pwedeng ganito ang usapan. Ganito na lang kaya, kung sakaling may mangyari talaga sa araw na iyon. Ibebenta ko. Ibebenta ko ang bahay na pangkasal para mabayaran kita. Totoong kaibigan to. Ayos na, tama na. Tayong dalawa, magkaibigan. Huwag na nating pag-usapan ang mga ganitong bagay. May main car na tayo ngayon. Hindi ba dapat may backup car din? Sulit kung kumpleto. Para siguradong bongga. Tama ba? Pare, pasensya na sa abala. Tulungan mo pa akong mag-level up. Oo nga naman. Mahigit 40 milyon na. Supercar ang nirenta natin. Hindi na masama kung magdagdag pa ng 2. Ayo. Ano pang mga kotse ang meron ka? Meron pa. Maserati Quattroporte. Maserati. Mga 1 milyon lang. Ang ibig kong sabihin ay, ang kotse na ito na nagkakahalaga ng 1 milyon at ang supercar na nagkakahalaga ng 40 milyon. Hindi ba medyo? Hindi bagay. Pero, bro, ito kasi. 10 magkakasunod na sasakyan ito. Grabe. Ayo. Kuya ayo. Ang yaman mo na talaga. 10 magkakasunod na Maserati. Kaya mo pang makuha. Owa ka naman. Umupo ka na lang. Huwag kang magulat. Umupo. Bro, isang tanong lang. Bongga ba o hindi? Ay nako. Siguradong bongga ito. Sobrang bongga. Pinaka-bongga talaga. Ayo. Ikaw na ang tunay kong kuya mula ngayon. Oy, bro. Magkano ang renta ng isang kotse na ito sa isang araw? Sisingilin lang kita ng kaunti. Simboliko lang. Isang araw. Isang kotse. 1,000 lang. Ito. Paano ko matatanggap ito? Sobrang mura naman ito. Parang lugi ka. Ako ang nakikinabang sa'yo, bro. Bro. Salamat sa effort mo. Sa pagkuha ng isang Ferrari para sa akin. At 10 Maserati. Sige na. Kung wala namang problema, pirmahan mo na ang kontrata. Salamat sa'yo, Kuya Ayo. Huwag kang mag-alala. Sa kasal namin ni Jiayo, siguradong magiging maayos ang lahat. Salamat. Salamat talaga sa'yo. Sige na. Maghanda ka na para sa kasal. Sige. Aalis na muna ako. Sige. Alis na. Hindi ko inakala na magiging ganito kaayos ang negosyo sa pagpaparenta. Kung tutuusin, simula nang makilala ko, si Lin Qiyu na babaeng iyon, ang swerte ko. Parang gumanda na. Siya kaya ang aking lucky charm. Tingnan mo ito. Ayusin mo yung parte na yan ng ganito. Yuyo.
Anong nangyari sa'yo? Wala naman, bigla lang akong nilamig. Parang, may nag-uusap tungkol sa akin sa likod. Ang ganda mo kasi. Siguradong maraming lalaki ang nagkakagusto sa'yo. Ikaw pa ang nagsasabi. Noong isang araw, may nakilala akong baliw. Sinabi niya sa akin, na meron daw siyang 10 bahay sa school district. Tapos kung ano-ano pa ang sinabi niya sa akin. Puro yabang lang. Hindi ko talaga siya mat-8. Ang saya naman yan. Tumatawa ka pa. Halos ikamati ko na sa inis. Ay nako, pero parang narinig ko. Parang girlfriend. Ang nagrereklamo sa boyfriend niya. Nako, Gia. Ang lakas ng loob mong asarin ako. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Sige na. Hindi ko na sasabihin. Okay, tama pala. Sa makalawa na ang kasal mo. Kumusta na ang mga plano mo? Walang problema. Pero narinig ko, na may konting problema ang fiancé mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Salamat, Yuyo. Siyempre, best friends tayo. Sinasabi ko sa'yo, sa kasal mo, ako ang magiging bridesmaid mo. Walang pwedeng umagaw sa akin. Siyempre naman. Hello, mahal. May good news ako sa'yo, tungkol sa pagkuha ng bride. Huwag ka nang mag-alala. Kinausap ko ang mabuting kaibigan ko. Nag-rent ako ng isang Ferrari, at 10 magkakasunod na Maserati. Siguradong sa araw ng kasal, bonggang-bongga ang dating mo. Ano? Diyos ko, ang asawa mo. May ganito palang kaibigan. Mahal, huwag ka namang ganyan. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko iniintindi ang mga to. Ang mahal naman ng mga kotse na nirentahan mo. Hindi naman mahal. Mahal. Itong kaibigan ko. Kumikita siya ng malaki nitong mga nakaraan. Hindi siya nagkukulang sa pera. Ferrari, 20,000 kada araw. Maserati, 1,000 kada isa. Parang libre na rin yan. Grabe naman. Ang yaman naman. Ferrari, 10 Maserati na magkakasunod ang plaka. Basta-basta na lang nirentahan. Mahal, ikaw, kailan ka nagkaroon ng ganitong klaseng kaibigan? Bakit hindi ko alam? Ay nako, mahal. Alam mo naman siya. Sir, kailangan niyo nang subukan ang suit. Sige, pupunta na ako. Mahal, mamaya na tayo mag-usap. Susubukan ko muna ang suit. Oo nga pala. Itong kaibigan ko. Sa araw na yon, pupunta rin siya sa kasal natin. Siya ang magiging best man ko. Sa araw na yon, siguraduhin nating sa kasal. Pasalamatan natin siya ng maayos. Oo, dapat lang naman. Gia, ang swerte mo talaga. May asawa kang ganito Cab 8. Ang asawa mo, may ganito pang maasahang kaibigan. Ako, hindi ko rin inakala. Gia, sasabihin ko sa'yo. Siguraduhin mong ipakilala mo sa akin. Ang taong ito, gusto kong magpa-picture kasama siya. Tapos, kung hindi, tatawagin ko siyang Papa. Tapos, ipasa ko sa lalaking iyon, para malaman niya, kung ano ang tunay na mabuting lalaki. Kumpleto na lahat. Ayo. 1 oras na lang. Malapit na ang pagkuha sa bride. Sa'yo ba? Handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. Ang tatay mo. Paparating na. Saan ko nga ba ipinarada ang kotse kahapon? Gago. Ikaw pala. Hoy. Ay nako. Mercedes-Benz pala. At bago pa. Saan ka pupunta? Ang bongga naman ito. Anong pakialam mo? Tama nga pala. Bakit ka nandito? Uy, ang bago naman ito. May 10 bahay ako rito. Hindi pa lahat nauupahan. Kung hindi ako nandito, saan pa? Pero ikaw, umuupa ka na nga sa bahay ko. Ang yabang mo pa rin magsalita. Gumawa ka lang ng kwento. Sige, ituloy mo lang ang kwento mo. Akala mo ba maloloko mo pa ako? Si Ginoong Jiang, ang ahente ng real estate. Sige, ang babaeng ito. Nagkamali na naman siya ng akala. Ay nako, Lin Qiyu. Sabihin mo na ang totoo. Mukhang may koneksyon talaga tayo. Kung ginamit mo lang ng kaunti ang utak mo, matagal ka nang nakahanap ng totoong mayaman. Sinasabi mong wala akong utak. Ikaw na nagtapos lang ng vocational course. Sinasabi mo sa akin, isang babaeng may PhD, na wala akong utak. Ikaw naman. Anong mayaman?
Isa lang siyang nagpapanggap na manloloko. Pupunta ako mamaya para makita ang totoong mayaman. Sa oras na iyon, magpipicture ako ng marami para mainggit ka ng todo. Ay nako, mukhang mabibigo ka dyan. Anong mayaman? Sa harap ko, lahat sila walang kwenta. Jiang Jia, ang kawalan mo ng alam ay mas nagpapasabik sa akin. Kung paano ka mapapahiya mamaya. Hoy, aalis ka na. Kung maghintay ka lang ng kaunti. Jiang A44444. Makikita mo sana. Ang totoong mayaman. Sasama ka ba, Jiang Yu? Niloloko mo ba ako? May 1,000,000 ka ba? Nagyayabang ka lang. Huwag mo nang alamin kung meron o wala ako. Sabihin mo lang. Sasama ka ba o hindi? Ang plano ko sana sa harap ng batang ito. Magyabang ng konti. Hindi ko inakala na ganito kalaki ang laro niya. Hindi ako naniniwala na may 1,000,000 ka talaga. E paano kung meron nga ako? Anong masasabi mo? Kung talagang may 1,000,000 ka, luluhod ako at tatawagin kitang tatay. Ay, huwag naman. Wala akong anak na suwail na katulad mo. Kung isa kang magandang dalaga, pwede mo akong tawaging tatay. Yu, ano na naman ito? Bakit lagi kang bumabahing? Baka may sipon ka. Wala naman. Hindi ko rin alam kung bakit. Parang may isang tao na laging nasa likuran, na parang binabanggit ako. Si Jiang Yu ba? Anong kinalaman niya dito? Ang lamig mo naman sa kanya dati. Pero ngayon, kapag nabanggit siya, namumula ka na. Sabi mo hindi siya. Jia, grabe ka. Ang kasal mo ngayon. Ayaw mo na bang ituloy? Ha? Ano ba talaga ang gusto mo? Ganito na lang. Ako'y magbibigay ng regalo. Kung hindi ka sasama, lumuhad ka at magbigay galang sa akin. Sige, kung hindi mo maipakita. Kung gayon, ibigay mo sa akin. Lumuhad at magbigay galang. Kasunduan na. Jiang Yu, napaka-impulsive mo. Kamusta? Magbigay ng regalo. Jiang Yu. 10,075. Ano? Magkano? 1,000,000. Nagpapanggap. Patuloy na magpanggap. Sinasabi mo na parang ikaw. Talagang may 1,000,000. Magbigay ng regalo. 1,000,000 yuan. Malugod na tinatanggap ang mga espesyal na bisita. Jiang Yu, hindi ba sinabi mo na ang buwan ng sahod mo ay 4,000? Saan ka kumuha ng 1,000,000? Siyempre. Oo. Host, ang sistema ng tindahan ay nerfresh araw-araw. Pakicheck ng maigi. Ano? Ang sistema ay araw-araw na nerfresh. Ay, ang galing. Ang mga walang kwentang bagay na walang may gusto. Sa wakas, maaalis na. Hayaan mo akong tingnan. Ano ang nerfresh ngayon? Interdimensional na transportasyon na aparato. Pang-ayos ng satellite sa orbit. G56 na transportasyon na airship. Ay, ang galing. Sistema. Ang galing mo talaga. Araw-araw ay nagre-refresh ng mga ganito. Ang mga bagay na ito. Ito ay medyo maayos. Sandali. Ang mga bagay na nerdim sa sistema. Kahit na sa una ay hindi akin. Pero ngayon, mayroon na ako. Sertipiko ng pagmamayari ng bahay. Sa legal na aspeto. Ito ang mga ari-arian na pagmamayari ko. Kaya, pwede na bang gumawa ng kaunting mapangahas na galaw? Hello? Gaya ng inaasahan ko. Isinanla ko ang mansyon na nakuha ko sa palitan. Maaga akong humiram ng 10 na milyong piso sa bangko. Kung hindi ko mababayaran. Sa pinakamalala, kukunin lang ang bahay. Tutal, hindi ko rin naman ito maupahan. Kukunin din ito ng sistema. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ako malulugi. Hindi pa ako nakakita ng isang host na kasing galing mo sa pagsasamantala ng pagkakataon. Huwag na sanang maulit ito. Imposible ito. Ikaw, isang hampas lupang mahirap. Paano ka magkakaroon ng totoong 1 na milyong piso? Huwag ka nang magdaldal. Class President, ikaw ba ay
Sasabay sa akin sa 1 milyong ito. O kaya naman, luluhod at magmamano sa akin. Ikaw. Ikaw. Ay, Jiang Yu. Tama na yan. Pare-pareho naman tayong dating magkaklase. Kailangan bang gawing ganito kapangit ang sitwasyon? Lumayo ka sa akin. Ano? Natatakot lang ako na baka tamaan ng kidlat, ang pagiging banal mo, at madamay pa kami. Class President, wala ka bang 1 milyon? O hindi mo kayang lumuhad? Kung ang una ang sagot, pwede kitang tulungang mangutang. Pero kung ang pangalawa, pwede rin kitang pilitin na lumuhad. Jiang Yu, huwag kang masyadong mayabang. Oh, alam ko na. Class President, hindi mo naman siguro balak tumakas sa utang, di ba? Anong utang ang tinutukoy mo? Hindi naman talaga siya nanalo. Jiang Yu, huwag mong isipin na hindi namin alam. Ikaw ang pinakamalapit kay Hifeng. Huwag nang banggitin ang 1 milyon. Kahit pa 10 milyon. Sa oras na iyon, si Hifeng ay kailangang ibalik lahat sa'yo. Ay nako, kaya pala. Jiang Yu, grabe ka naman, wala kang hiya. Oo nga, umaasa ka lang sa magandang relasyon mo kay Hifeng. Niloloko mo si Wenjun. Nagsasabi kayo ng kung ano-ano. Hindi ganyang klaseng tao si Jiang Yu. Hindi sa sinasabi ko. Bakit siya nagbigay ng 1 milyon? Dahil ba may pera siya, pwede na niyang gawin ang kahit ano. Han, ang campus beauty. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Baka balang araw, gumawa siya ng plano laban sa'yo. Paano kung lokohin ka niya? Mag-ingat ka, baka may bitag siyang gawin para sa'yo. Paano kung lokohin ka niya? Ikaw, napakakitid ng utak mo. Wala akong gana makipagtalo sa'yo. Isang bagay lang ang sasabihin ko. Kung hindi ka luluhod ngayon, sa hinaharap, kahit gusto mong lumuhad, wala ka ng pagkakataon. Ang sinabi mo, ay talagang nakakatuwa. Ano ngayon? Balang araw, ako pa ang magmamakaawang lumuhad sa'yo. Jiang Yu, huwag ka nang magyabang. Maglabas ka ng 100,000. Akala mo ang galing-galing mo na. Jiang Yu, ang tawag dyan ay maliit na tao na nagtagumpay. Sige, 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 sige. Kung ganun, ako na itong maliit na tao. Inaanyayahan ko kayong lahat. Magbigay na kayo ng regalo. Ito. Ang taong ito nagbigay ng 100,000. Kahit anong ibigay natin, nakakahiya pa rin. Ikaw na tao. Ano ang gagawin ko? Oh, tama. Yung binigay ko kanina. Isama mo na rin sa pangalan ng Campus Beauty. Sige, sige. Ang taong ito. Medyo maalalahanin naman siya. Ano pa bang hinihintay nyo? Malapit nang magsimula ang kasal. Magbibigay ako. 1,000. Oh, wow. Class monitor. Ang tapang mo. Pero 1,000 lang ang binigay mo. Kung hindi ko alam. Akala ko nagbigay ka ng 1 milyon. Oh, naiintindihan ko na. Nakita mo na hindi mo ako matatalo. Kaya galit na galit ka. Kaya tumigil ka na lang agad dito. Ano naman ngayon? Totoo ang binigay ko. Hindi tulad mo. Kapag naiisip ko, na mamaya ay aalis ka ng nahihiya. Hanapin si Hifeng para ibalik ang pera. Nakakahiya ka na para sa akin. Kayo naman. Nagbigay ng regalo na 500. Nagbigay ng regalo na 1,000. Talagang isang magandang palabas ito. Sige na. Nagsimula na rin ang kasal. Wala na akong oras para makipaglaro sa inyo. Oy. Hindi ba may problema si Jiang Yu? Hindi ba sinadya ito? Para mapahiya ang lahat? Oo nga. Ang pera na ito, sigurado si Hifeng. Kailangan niyang ibalik ito sa kanya. Kung hindi siya mag-aaksaya. Magbigay ng 1 milyon. Talagang nakakainis. Nasa 20s na ang edad. Pero ganito pa rin ka-inosente. Uy, mga kaklase. Dumating na kayong lahat. Ay nako. Tingnan mo, abala pa rin ako hanggang ngayon. Pasensya na, hindi ko kayo naasikaso ng maayos. Uy, nasaan si Ayu? Dumating ka sa tamang oras. Alam mo ba ngayong araw? Ano ang ginawa ni Jiang Yu? Ano? Sinasabi mo, ang gulo nito. Hindi ba ito para sa mga kaklase? Para gawing tanga. Uy, ang regalo niya ba ay maibabalik? Ginagawa tayong katatawanan. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Anong ibabalik?
Ayu. Kahit ang 40 milyong super luxury car ay basta-basta lang binangga, siya ba ay magbabalik ang 10,075? Ano ang sinasabi mo? Hindi. Hufang. Pinagtatakpan mo pa rin si Jiang Yu ngayon. Oo nga. Ibalik ang 40 milyong yuan. Binobola mo siya. Alam ba niya mismo? Ay nako. Mga kaklase. Iniisip ko kayo. Totoo ngang hindi ninyo naintindihan si Ayu. Ang kasal na ito ngayon. Kung hindi dahil sa kanya. Ang kasal na ito ay. Tama na. Tama na. Hindi mo na kailangang magsalita. Ikaw ang nobyo ngayon. Dahil sa'yo, pagbibigyan namin. Hindi na namin siya papansinin. Tama. Nasaan ang silid para magpalit ng damit? Magpapalit ako ng damit, para maging abay mamaya. Yun. Pasensya na, Wenjun. Matagal ko nang napag-usapan ito kay Ayu. Ang araw na ito. Ang abay. Siya ang mag-abay. Ano? Hufang. Pag-isipan mo ng mabuti. Pag-isipan mo ng mabuti. Kahit sa pagkakaibigan. O sa ibang aspeto. Ang abay na ito ngayon. Maliban sa kanya. Walang sino man ang may karapatan. Na maging abay. Ay nako. Tama na. Tama na. Mga kaklase. Ang kasal na ito. Magsisimula na. Halika na, sumama kayo sa akin. Tara. Palakpakan natin. Ang nobya. Pagpasok. Wow! Ang bagong kasal na babae. Ang ganda niya. Ang dalawang abay ay kahanga-hanga rin. Parang natatabunan na nila ang bagong kasal na babae. Si Jiang Yu suot ang kasuotan na ito. Ang gwapo niya talaga. Ang lalaking ito suot ang ganito. Parang hayop na nakaayos. Ang weird. Bakit ang babaeng ito ay palaging tinitingnan si Jiang Yu? Baka naman. Ang dalawang abay. Parang nagkakompetensya. Hindi kaya. Ito. Ang bagong kasal na lalaki ay medyo karaniwan lang. Pero ang abay na lalaki ay mukhang gwapo. Hindi naman siguro na ang dalawang abay ay nag-aagawan sa abay na lalaki. Ha ha ha. Ngayon ang bagong kasal na lalaki ay pwede nang halikan ang bagong kasal na babae. Congratulations, pare. Gia, aalis na muna ako. Oo, sige. Yuyu. Salamat sa pagod mo ngayong araw. Walang problema. Uminom lang ako ng kaunting alak ngayong araw. Medyo masakit ang ulo ko. Paano kaya, Jiang Yu? Mamaya sa reunion ng mga kaklase, punta tayo sa KTV. Sasama ka ba, pare? Sasama ka ba? Oo naman, pupunta ako. Ang tagal na nating hindi nagkita. Mahal, ako. Oo, sige, umalis ka na. Bumalik ka agad ha. Tara, umalis na tayo. Tama na, Miss Lin. Gusto mo ba? Tawagan kita ng driver. Hindi na kailangan. HMP. Ang babaeng ito, parang galit na galit. May ginawa ba akong masama sa kanya? Jiang Yu, tara na. Oh, sige, relax lang. Tara. Oh, sige, aalis na. Kaya yan. Uminom tayo kanina ng konti. Hindi tayo pwedeng magmaneho. Kaya, ikaw na lang ang magmaneho ng bago kong kotse. HMP. Ayu. Napansin mo ba, na sinasamantala niya ang pagkakataon para magyabang?
Tungkol sa bago niyang kotse, HMP, BMW M2. Mahigit 600,000. Hindi mura, pero hindi rin naman sobrang mahal. At ito pa ang ipinagyayabang niya. Bakit? Ang kotse mo ba ay may dating? Magmaneho ng kotse mo. Sakto, tayo. Hindi kasya sa kotse mo. Sige, pwede naman. Jiang Yu, sasakay na lang ako sa kotse mo. Pwede. Bakit? Maluwag ba ang kotse mo? Para makasakay pa ng mas maraming tao. Ay nako, pasensya na. Ang kotse ko ay pang isang hilera lang. Kung ayaw mong magsakay, sabihin mo na lang. Ibabalik ko sa'yo ang single row na sasakyan. Sino ang niloloko mo? Oo nga, hindi lahat ng single row ay sports car. Simula, siguro mga 1,000,000 din yan. Ay, hindi rin naman sigurado yan. Ang single row ay hindi naman palaging. Laging milyon ang halaga ng magagandang kotse. Yung pick-up truck, hindi ba single row din yun? Ha ha ha, nagsasabi ka ng kalokohan. Kanina lang si Jiang Yu, nagbigay ng 1,000,000. Hindi rin naman posible yan. Si Jiang Yu, mukhang hindi naman. Kayang magmaneho ng 1,000,000 halaga na luxury car. Sasabihin ko sa inyo, huwag niyo siyang apihin. Kung hindi lang si Ayu, ang 40,000,000 halaga na supercar, nasira sa banggaan. Kung hindi, ipapakita niya sa inyo ngayon. Ha ha ha, tama na, Hifeng. Pinagtatanggol mo pa siya. Hay, nasira pa ang 4,000,000 halaga na luxury car. Sino ang maniniwala? Ito, ay nako, Ayu. Kasalanan ko na nasira ang kotse mo. Kung hindi, ngayon, sa bawat minuto, mapapahiya sila. Hindi niyo ba ako nirerespeto? Sino ang nagsabing isa lang ang sports car ko? Wow! Wow! Grabe! Grabe! McLaren! Sports car na nagkakahalaga ng higit sa 10,000,000. Ginoo Jiang, Paki. Ang galing ng sistemang ito ngayon. May kasama pang libreng driver. Siguro kinuha ito ng dating may-ari ng kotse. At ang koneksyon ay naipasa na rin sa akin. Ang 180,000,000. Parang laro lang. Magmaneho ka para sa kapatid ko. May isasama akong tao. Si Ginoong Jiang ito. Class President. Ito. Diyos ko. Kaya pala nagbigay sila ng 1,000,000. Sa ganitong klaseng kotse, ang 180,000,000. Parang laro lang. Hindi dapat ganito. Kailan pa si Jiang Yu? Naging ganito kaayos ang buhay. Class President, matagal ko nang sinabi sa'yo. Si Ayu ngayon, hindi na iniintindi ang pera. Pero hindi ka pa rin naniniwala. Iniisip mo pa rin na parang masama ang intensyon niya. Na si Ayu, may oras pang gumawa ng plano. Para lang kunin ang ambag mo. Medyo nakakatawa. Ha ha ha. Tara na. Ako. Ikaw. Likido. Mukhang kinakabahan ka. Hindi mo pa maisuot ang seatbelt mo. Paano hindi kakabahan? Kotse na milyon ang halaga. Madalas pa rin akong sumakay. Pero ganitong, kotse na milyon-milyon ang halaga. Sino ba ang hindi ngayon lang makakaranas? Unang beses pala. Jiang Yu, niloloko mo ako. Pasensya na. Ang sinabi ko kanina ay baka nagdulot ng maling akala sa'yo. Hindi ko ibig sabihin yun. Walang problema. Jiang Yu, ang sama mo talaga. Ha? Saan naman ako masama? Kanina lang. Hinawakan mo pa. Ang ibig kong sabihin, niloko mo ang lahat na ang sweldo mo ay 4,000 kada buwan. Ay nako, totoo namang 4,000 ang sweldo ko. Pero, medyo komplikado lang ang sitwasyon ko. Hindi ko maipapaliwanag sa'yo ng mabilisan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kanina lang sinabi ko pang tutulungan kitang makahanap ng trabaho.
Siguradong pinagtatawanan mo ako sa isip mo. Paano naman? Mabuti lang naman ang intensyon mo, di ba? Malay mo. Baka nga magtrabaho pa ako sa kumpanya nyo. Huwag kang magbiro. Sa dami ng taon na lumipas, wala ka pa rin pinagbago. Pareho ka pa rin tulad ng dati. Ganito ka pa rin. Ganito ka pa rin kagusto ng mga babae. Ano? Wala. Tama na nga. Ikaw at si Miss Lin. Anong relasyon nyo? Nandito na tayo. Ano yung tinanong mo kanina? HMM. Mali ang narinig mo. Hello. Hello. Jiang Yu, tama ba? Sa'yo ba ang Century Grandview? Diba? Oo, akin yun. Sino ka? Ako ang Century Grandview. Ang nangungupahan sa Building 7 ng Zone C. Malapit nang matapos ang kontrata ng bahay. Gusto kong makipag-usap sa'yo. Tungkol sa pag-renew ng renta ng bahay. Century Grandview. Naalala ko na. Ito yung dati kong ipinalit. Pero, naisanla ko na ang bahay. Kung ganun. Problema yan. Kailangan ko pa ang bahay na to. Pero, may isa pa akong unit sa Century Grandview. Kung gusto mo, pwede ko pang ibigay sa'yo ang 2 unit. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, kailangan ba kitang lokohin? Oo, hindi masyadong malinaw sa telepono. Mag-usap na lang tayo ng harapan. Nasaan ka? Sige, nasa Garden KTV ako. Sa Shennan Road. Ayon mo ang GPS, madali mo akong mahahanap. Sige. Halika, halika. Uy, Jiang Yu. Uy, Jiang Yu. Nandito ka na. Itong taong to. Bakit nanginginig ka na naman? Uy, dahil nandito na kayong lahat, ipapakilala ko kayo. Si Lily, kapatid ko. Isang sikat na influencer. Dahil sa akin, ngayong araw, narito siya para maghandog ng kanta sa groom. Palakpakan naman tayo. Oh. Wow! Kumusta kayong lahat? Ako si Lily. Dahil lahat kayo ay kaibigan ni Kuya Wenjun. Kaibigan ko na rin kayo. Walang anuman. Ano? Patawad, pero mukhang hindi ako masyadong pamilyar. Sikat ka ba? Bakit hindi pa kita naririnig? Jiang Yu, mukhang hindi ka nga masyadong pamilyar sa mga bagay-bagay. Si Lily ay isang sikat na influencer sa Dayan. Mayroon siyang mahigit 5 milyong tagahanga. Hindi mo pa rin siya narinig? Oo, hindi ko talaga siya narinig. Sa totoo lang, isa lang naman siyang influencer, hindi ba? Ang mga influencer na tulad niya, sa hinaharap, madali lang para sa akin, na makapagpasikat ng daan-daan pa. Kuya Wenjun, mukhang hindi ako welcome dito. May gagawin pa ako, aalis na muna ako. Lily, bigyan mo naman ng kaunting konsiderasyon si Kuya. Kung nasaktan ka niya, hindi naman ako ang nakasakit sa'yo, hindi ba? Tama ba? Jiang Yu, bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Lily. Humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi ko lang naman siya kilala. At sinabi ko lang ang totoo. Kailangan pa bang humingi ng tawad para doon? Ano bang ipinagyayabang mo? Akala mo ba hindi ko alam na ang kotse mo ay nirentahan lang? Pinuno ng klase. Huwag ka nang magsalita. Bakit hindi ko sasabihin? Naitanong ko na. Sinabi sa akin ni Zhao Jiayo. Iyong sasakyan mo ay inuupahan lang. Malamang si Lin Kyeyu. Ang babaeng iyon ang nakapagsabi. Ang babaeng ito ay walang pakundangan. Sa susunod na magkita tayo, siguradong papakita ko sa kanya ang nararapat. Pinuno ng klase. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Si Jiang Yu, wala siyang pakialam sa mga ito. Tama na, Hifeng. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Jiang Yu, magmadali ka ngayon at humingi ng tawad kay Lily. At sa lahat ng kaklase, magbigay galang at humingi ng tawad. Nagarkila ka lang ng sasakyan. Hindi mo talaga alam kung sino ka. Paumanhin. Nandito ba si Jiang Yu? Ako iyon. Ako si Jiang Yu. Ikaw ba ay? Iyong tumawag sa akin. Ako iyon. Maraming tao dito, masyadong magulo. Maghanap tayo ng lugar para makapag-usap.
Sige, mauna na ako. Sige, walang problema, kaibigan. Umalis na siya ng parang paunan. Halika, bakit parang pakiramdam ko? Ang likuran ng babaeng ito ay pamilyar sa akin. 像是 Ang reyna ng industriya ng entertainment, Joe Zini. Ate Joe. Ate Joe. Paano ito posible? Si Jiang Yu lang. Isang walang kwentang nagpaparenta ng kotse. Paano siya makikipagkita kay Ate Joe? Si Joe Zini. Ang reyna ng industriya ng entertainment. Kilala bilang pambansang ate. Isang malaking bituin. Oo nga. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Kahit ako, nakikita ko lang si Ate Joe. Mula sa malayo. Siya, isang mahirap na walang kwenta. Anong karapatan niya? Ginoong Jiang. Hindi. Nakababatang kapatid. Hindi ko akalain na bata ka pa. May 3 luxury na bahay ka na. Ang halaga niyan ay bilyon. Sino ang tinatawag mong nakababatang kapatid? At saka, hindi pa ako nakakita ng ganitong paraan mo makipag-usap. Tanggalin mo. Mag-usap tayo ng tapat. Pwede naman. 这女人好惊艳呐，举手投足之间都好有气势。怎么，小弟弟，看姐姐看呆了？还好吧，在我见过的美女里，能排进前5。什么？才前5？小弟弟，你跟我扯谎了吧？我不相信你见过那么多美女。哼，刚才包厢内你也看到了，她只是其中一个。那个女孩倒是挺漂亮的，那也比不上姐姐我呀。这女人有点自恋呢。说吧，找谈什么？小弟弟，你知不知道我是什么人啊？哦，女人。小弟弟，你还挺幽默的。这样，我给你个提示：电视剧、综艺。抱歉啊，我平时不看那些。好吧，怪不得你不认识我。你很有名吗？我叫周心逸，一名女演员。哦，所以我服了你了，你是真的。算了，是这样的，我个人的经济状况 Medyo nagkaroon ng kaunting problema, kaya gusto kitang kausapin, tungkol sa pagpapalawig ng renta ng bahay. Kayo, mga babaeng artista, hindi ba't malaki ang kita ninyo? Ang ganitong halaga ng renta para sa'yo, hindi ba't parang barya lang? Sa totoo lang, ganun nga, pero hindi pwede. Hindi ko pwedeng sabihin na ako. Walang ingat na naubos ang pera. Kung hindi, hahamakin niya ako. Ay nako, mabait na kapatid. Tulungan mo naman si ate mo. Ang tulong ng kapwa ay mahalaga. Siguradong babayaran ka ng ate. Nang maayos at taos-pusong pasasalamat. Sige. Hindi pa bumabalik si Jiang Yu. Malapit na tayong matapos. Baka tumakas na siya. Haha. Ganyan talaga ang mga mahirap. Takot siyang mag-ambag sa gastos natin. Haha. Class president. Sa pagitan ng mga kaklase, hindi kailangang magsabi ng ganitong mga paaring na salita. Tama. Hindi naman ganun si Jiang Yu. Pero kayo, lahat kayo ay nakatuon sa kanya. Kami ba ang nakatuon sa kanya? Ay, hindi. Siya ang nagpilit magrenta ng kotse para magyabang. Sa harap ng mga dating kaklase natin. Nakakahiya. Kaya niyang gawin. Pero hindi ko pwedeng sabihin. Ikaw. Tama na. Kuya Wenjun. Huwag mong patulan ang ganitong klaseng lalaki. Hello, Ate Lee. Lily, nasaan ka ngayon? Nandito ako. Kahit nasaan ka.
Pumunta ka agad malapit sa Shennan Road. Balita mula sa loob. Palihim na lalabas si Ate Jo ngayong gabi. Ang pinakamalapit na lugar ay Shennan Road. Totoo ba? Salamat, Ate Lee. Kung makakilala ko si Ate Jo, siguradong magbibigay ako ng malaking pulang sobra. Bilang pasasalamat sa inyo. Anong nangyari, Lily? Dumating si Ate Jo. Nandito lang sa malapit. Ate Jo. Totoo ba yan? Ate Jo. Ang reyna ng showbiz. Totoo ngang dumating. Dumating si Ate Jo. Kung sa buhay na ito ay makikita ko si Ate Jo kahit isang beses lang, wala na akong pagsisisi sa buhay na ito. Si Ate Jo ang idolo ko. Nasaan siya? Nandyan lang. Bakit parang pakiramdam ko pamilyar ang likod ng babaeng ito? Parang Dot ang reyna ng showbiz. Si Jo Zini. Ate Jo. Hindi kaya. Uy, Lily. Hintayin mo ako. Ano itong nakita ko? Ano itong nakita ko? Si Ate Jo. Dot ang pambansang ate. Dot ang diyosa ng showbiz. Ay nagpapakabebe kay Jiang Yu. Nagpapakabebe. Paano nangyari yun? Si Ate Jo. Paano nangyari yun? Sino ba talaga itong napaka-importanteng tao na ito para tratuhin siya ng ganito ni Ate Jo? Kuya Wenjun. Hindi ba't sinabi mo na siya ay isang hamak na walang-wala lang? Grabe ka, niloko mo ako. Ito. Dot ito talaga si Ate Jo. Ha ha ha. Sabi ko na nga ba, hindi pwedeng hindi maganda ang lagay ng kaibigan ko. Class President, mukhang nagkamali ka na naman ng tingin. Kailan naging ganito kagaling si Jiang? Naging napakahusay niya. Ang lalaking gusto ko. Aba, nakikipag-usap sa idolo ko. Ay, hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Gusto mo ba na sumama sa akin pauwi para mag-usap? Ay nako, nakababatang kapatid. Ang tapang mo ah. Sa unang pagkikita pa lang, gusto mo na agad isama si ate pauwi. Pero, sino ba naman kasi? Ang gwapo mo kasi. Pumapayag si ate. Sandali lang. Jiang Yu, ipaliwanag mo ng maayos ang mga nangyayari. Class President, alam mo ba na ngayong araw, ilang beses mo akong hinamon. Hindi kita ginawa ng masama. Bakit? Dahil ikaw. Hindi na tayo magkapantay na tao. Ang lahat ng kilos mo ay parang isang payaso. Hoy, kapatid, hintayin mo ako. Tamad akong makipagtalo sa'yo. Sasabihin ko lang ang isang bagay. Kung hindi ka luluhod ngayon, sa hinaharap, gusto mong lumuhad. Pero wala ka ng pagkakataon. Ang galing ng sinabi mo ah. Ano ba? Balang araw, ako pa ang magmamakaawa na lumuhad sa'yo. Kaya, totoo ang lahat ng sinabi niya. Pwede ko sanang ayusin ang relasyon namin. Pagbutihin ang sariling negosyo upang umangat pa. Pero ngayon, wala na akong paraan para magmakaawa sa iba. Lahat ay nawala na. Nakakainis na kapatid. Hindi ba napag-usapan na? Nadadalhin mo si ate sa bahay para mag-usap. Bakit nandito ka? Ay, bigla kong naisip na ang pagdala ng babaeng tulad mo sa bahay ay masyadong delikado. Kaya huwag na lang. Hindi romantiko. Ang daming lalaki ang nagmamakaawa sa akin. Pero hindi ko sila pinapansin. Pero ikaw, aba, tama na. Pag-usapan na natin ang mahalagang bagay. 2 mansyon na nagkakahalaga ng 50 milyon. Mansyon. Kailangan ng ipaupa agad. Sigurado na. Heto ang kontrata. Ay, hindi tama ito ah. Hindi ito simpleng pagpapaupa ng bahay. Ito ay pagpapaupa ng bahay. Para sa espesyal na gamit, kasama pa ang pagkasira. At saka, ang baba naman ng renta mo. Ha? Ay nako, kapatid. Ay hindi, kuya. Mabait na kuya. Kuya na may-ari ng paupahang property. Kailangan ito para sa shooting ng pelikula. Pakitaan mo naman ng konsiderasyon. Sistema. Paano ba ito ikakategorya? Kasama pa rin sa pagpapaupa. Ang mga sikat na artista ay nag-uupa ng mga villa at mansyon. Kahit hindi ka ganoon kasikat, hindi naman dapat ganito ang kalagayan mo. Lahat ng tao ay may pinagdadaanan. Pagpasensyahan mo na. Hintayin mo akong makapag-ikot ng pera. Iimbitahan kita kumain. Ah, pwede ba? Sige na,
Tama na yan. Kung mababayaran mo ang renta sa tamang oras, ayos na iyon. Oo. Salamat, nakakainis na kapatid. Siguradong babayaran kita. Ay nako, bago pumirma. Mabait na kuya. Pagkatapos pumirma, nakakainis na kapatid. Ikaw talaga. Paano? Gusto mo bang tawagin kita, kuya? Kung ganun. Mayamang kuya na mayari ng popahan. Ano bang ginagawa mo araw-araw? Bakit ang yaman mo? Gusto mong malaman? Oo, gustong-gusto kong malaman. Mabait na kuya. May sikreto ka ba sa pagyaman? Turuan mo ako, ha? Hi. Sa totoo lang, napakasimple. Ang yaman ko ngayon. Ang mga kayamanang ito. 2 salita lang. Kolekta. Renta. Hindi mo alam. Tuwing buwan, naglalaan ako ng isang araw. Para kolektahin ang renta. Nakakapagod talaga. Ang daming renta sa bahay at sasakyan. Paano ko makokolekta lahat? Mayamang kuya na mayari ng popahan. Pakiramdam ko naglalaro ka ng isang bagong laro. Kaya, ang yaman mo. Galing lahat sa pag-upa ng mga property. Ano pa ba? Ang tanga ko talaga. Totoo. Akala ko pa naman na ikaw na ganito. Na isang tagapagmana ng yaman. Ay may matinong negosyo. Sabihin mo na lang. Ang dami mong ari-arian. Sa pag-upa lang, naging milyonaryo ka na. Congrats sa'yo. Tama ang sagot. Hoy. Magpapaupa ka ng bahay, tama ba? Bukas na natin pirmahan ang kontrata. Ay nako, tingnan mo. Sa isang iglap lang. Isa na namang bahay sa Purple Gold Garden na malapit sa eskwelahan. Napaupahan na. Sa isang buwan. 10 bahay. Lahat napaupahan na. Ang mundo ng mga mayayaman. Hindi ko talaga maintindihan. Mabait na kuya. Meron ka bang girlfriend? Wala. Bakit? Gusto mo bang maging girlfriend ko? Ako. Nandito si Josini. Bilis, bilis, bilis. Si Josini nga. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Pwede ba? Huwag ka ng ganito. Huwag mo nang banggitin. Ang ganitong kabata-batang hiling. Noong iniwan mo ako, ano ba ang nangyayari dito? Dapat naisip mo na darating ang araw na ito. Ano? Mahal na mahal kita noon. Noong iniwan mo ako, ang sakit ng ginawa mo. Ngayon sikat na ako. Kaya gusto mong bumalik. Ikaw. Ako nga. Pwede ba? Huwag mong gamitin ang nararamdaman ko para sa'yo. Isang beses. At paulit-ulit mo akong sinasaktan. Ikaw. Magandang araw, Ginoo. Ako ay reporter mula sa Fengayu Media. Pwede bang magbigay ng kaunting detalye tungkol sa relasyon ninyo ni MS, Josini? Relasyon ba? Maaari bang itanong kung talagang plano mong makipagbalikan kay MS, Josini? Ginoo, may oras ba kayo para sa isang eksklusibong panayam? Tumanggi sa panayam. Huwag kang umalis. Ginoo. Hi. Bahala ka, sikat na tao. Dahil sa'yo, hinabol ako ng mga reporter sa 3 kalsada. Hintayin mo ako. Babae, may lakas ng loob ka pang tumawag. Ay nako, kuya mayari ng paupahang property. Pasensya na, wala rin akong magawa. Ngayon, ako ay nasa mahirap na sitwasyon. Kapag kumalat ang balita tungkol sa anumang chismis, hindi ito magiging maganda. Bukas, kunin mo ang bayad sa paglabag sa kontrata. Ikaw, hindi ko na ipapaupa sa'yo ang bahay. Maghanap ka na lang ng iba. Huwag. Mabait na kuya. Kuya. Huwag naman. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ay nako. Ngayon alam mo na kung paano tawagin ang mabait na kuya. Dati sinabi mo tungkol sa akin, na parang isang lalaking walang puso. Ano bang ginawa ko sa'yo? Ay nako. Hindi ba't napilitan lang ako dahil sa sitwasyon? Kung sakali lang naman, papayagan kitang gawing totoo ang palabas. Pagdating ng oras, ipapahayag natin ito sa publiko. Ay nako. Pinapantasya mo pa sa araw. Gusto mo pa akong samantalahin.
Paano naging pagsasamantala sa'yo iyon? Ako na isang sikat na artista. Magkakaroon ng chismis tungkol sa atin. Tapos hindi mo pa gusto. Sige na, tama na. Huwag mo nang sabihin. Basta, tandaan mo, may utang ka sa akin na napakalaking pabor. Kailangan mo itong bayaran balang araw. Alam ko na. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Ang babaeng ito ba, ay may maling akala. Sige na, hindi ko na sasabihin. May tumatawag. Hello, babaeng may PhD. Tumatawag ka ng ganito kalate. Malungkot ka ba sa 10 oras ng gabi? Malungkot, ano ka ba, baliw? Sabihin mo, ikaw at si isang sikat na artista. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Hindi pa sapat ang paglapit mo sa campus beauty ninyo. Nilalapitan mo pa ang isang sikat na artista. Ilan ba talaga ang mabait mong kapatid na babae? Ay nako, nagseselos ka ba? Sino ang nagseselos? Natatakot lang ako na malunod ka sa dami ng babae. Baka kailangan ko na namang maghanap ng ibang popahan. Sige, magkunwari ka lang. Kapag isang araw ay inagaw ako ng ibang babae, baka magsisi ka. Sino ang magsisisi? Akala mo kung sino ka. Umalis ka. HMPH. Babae. TSS. Naiinis ako. Ikaw, lalaki kang walang kwenta. Ang lakas ng loob mong asarin ako. Tingnan natin kung kaya mo akong asarin. Tingnan natin kung kaya mong magpakapilyo. Tingnan natin kung malunod ka sa dami ng babae. Magandang umaga, Ate Lynn. Ano bang nangyari kay Ate Lynn? Mukhang galit na galit siya. Hindi naman. Sino ba ang may lakas ng loob na galitin si Ate Lynn? Anong tinitingnan mo? Magtrabaho kayo ng maayos sa oras ng trabaho. Tinatawag ka ni Boss Zhang. May sinabi ba si Boss Zhang kung tungkol saan? Siguro. Tungkol ito sa pagtaas ng renta sa gusali. Renta. Hindi ba kakataas lang? Tataas na naman. Galit din si Boss Zhang. Pero sa ngayon, wala pang mahanap na mas angkop. Gusali ng opisina. Ang taong iyon ay isang ahente. Marami siyang hawak na resources. Baka pwede. PWE. Ako, si Lin Qiyu, kahit mamatay. Tumalon mula rito. Hindi ko kailanman hihingi ng tulong sa kanya. HMM. Matulog hanggang magising ng kusa. Ang sarap. Ay nako, patanjin nga. Ano kaya ang bago ngayong araw? Ano ang ibig sabihin ng upa na ito? Gusaling may maraming palapag. Kailangan lang ng host na popahan. Ang isa sa mga palapag. Ituturing na matagumpay ang pagpapaupa. Grabe, ang ganda naman ito. Isang gusali. Siguradong May 20th palapag ito. Kailangan ko lang popahan ng isang palapag. Ang buong gusali ay magiging akin. Ang transaksyong ito. Super sulit. Hindi pwede. Ang mga advertising company na ito, hindi nila matugunan ang pangangailangan ni Boss Zhang. Walang hiya. Napunta sa'yo ng mura. Hindi pwede. Kahapon lang sinabi ko ang ganitong klaseng salita. Ngayon tatawagan ko siya ulit. Hindi ko magawang ibaba ang pride ko. Bahala na. Magkunwari na lang. Bastos. Ginamit mo pa ang nakakainis na pangalan na ito. Kung nasa harap kita, siguradong sisipakan kita. Kahit nanay mo, hindi ka na makikilala. Hoy, nagbebenta ka ba ng tsaa? Hindi. E di bumili ka ng tsaa. Yung sobrang badoy at sobrang mahal na klase. Gago. Ikaw ba ang sumpa sa buhay ko? HMP. Aba, ang yabang mo. Mandarayang nagbebenta ng tsaa. Niloko mo pa ang kuya mo. Tingnan natin kung paano kita aasarin. Bakit tahimik ka, kapatid? Sige na, magsalita ka. Yung tatay mong lasenggo. Yung nanay mong may malubhang sakit. Yung bata mong kapatid na babae. Yung wasak ninyong pamilya. Magandang araw po. Nasa Skywind Ventures po ako. Gusto ko sanang maghanap ng isang bagong opisina o gusali. May rekomenda po ba kayong isa?
Yung abot kaya ang renta. Ito ba ngayon? Ang bagong estilo ng panloloko. Hindi na nagbebenta ng tsaa. Nagrerenta na ng gusali. Kaibigan, ang dami mong pakulo. Nagkamali ka ng akala. Hindi talaga ako nagbebenta ng tsaa. HMP. Hindi ako naniniwala. Maliban na lang kung magpakita ka ng litrato. Kung maganda ka, maniniwala ako. Maganda, maganda. Babae lang ba ang laman ng utak mo? Grabe. Lin Qiyu. Gumawa ka ng bagong account. Niloloko mo ba ako? Ako. Wala akong ginawa. Ako ay. Ano ka ba? Kahapon sinabi mo pa na magtiwala ako na hindi ka magseselos. Ngayon gumagawa ka na naman ng ganitong drama. Ikaw. Babaeng hindi totoo sa sinasabi. Gusto kong magrenta ng opisina. Sabihin mo na lang. Magrerenta ka ba o hindi? Renta. Siyempre magrerenta. Ikaw talaga ang kailangan. Araw-araw kang nagbibigay ng kita kay kuya. Ganito. Sa akin. May isang gusali ng Yunfan Tower. Yunfan Tower. Pinakamataas na uri ng opisina. Mahal ang bawat espasyo sa Yunfan Tower. Ano sa tingin mo? Ang galing ni kuya, di ba? Paano mo pasasalamatan si kuya? Palitan natin ng ibang gusali. Bakit? Hindi mo ba pinapahalagahan ang Yunfan Tower? Kami. Hindi namin kaya ang renta. Madali lang. Maglamang ka kay kuya. Magpakyut ka. Bibigyan kita ng diskwento. Mas mura. Mamatay ka na lang. Ikaw. Walang hiya. Walang hiya. Alam mo lang samantalahin ang kahinaan ng iba. Kung hahanapin pa kita, isa na akong aso. Ate Lin, pinipilit na naman ni Boss Zhang. Ngayong araw, kailangan mong magdesisyon. Ano ba ang pinagmamadali mo? Binibigyan lang ako ng ganitong budget. Tapos gusto pa nila ng mataas na klase ng gusali. Ano bang gusto mong gawin ko? Ate Lin, ganyan talaga ang gusto ni Boss Zhang. Nasa internship ka pa lang. Huwag ka namang masyadong matigas. Oo. Oo, maganda ang napili mong lugar ngayon. Ang steak na ito. Sapat ang lasa. Pag-usapan na natin ang mahalagang bagay. Magkano ang renta na sinisingil mo? Ay nako, alam mo naman. Sa ganitong lokasyon, ang market price ay nasa 5 milyon. Pero ang budget na binigay ng boss ay 3 milyon lang. Paano naman magiging okay iyon? Pamilya Jiang. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero, ang ibig kong sabihin, binigyan ka ng boss ng 3 milyon. Gagastusin mo ba talaga ang 3 milyon? Siyempre kailangan mong tumawad. Kapag mas malaki ang natawad mo, mas magiging masaya ang boss. Hindi ba, Jiang Yu? Tama ang sinasabi mo. Ganito na lang. Tawagin mo akong, Papa, ng isang beses. 24,075. Kunin mo na. Gusto mo ba akong tawagin, Papa, sa ganitong lugar? Tawagin kang, Papa. Kung gusto mong lumipat ng lugar. Halimbawa, sa hotel. 24,075. Wala rin akong problema doon. Sinasamantala mo ang kahinaan ko. Hoy, ganito talaga akong tao. Hindi naman ito ang unang araw na kilala mo ako. Ayaw mo ba? Sige, pag-usapan na lang natin. Lugar na may halagang 5 milyon sa merkado. Papa. Oo, Papa. Masaya ka na ba? Grabe naman. Itong mag-asawa. Ang dami nilang trip. Ang mga tao ngayon. Totoo nga. Pwede na ba ngayon? Siyempre pwede. Bukod pa rito, magdadagdag pa ako ng isang clause sa kontrata. Ang natipid na budget. Sa'yo na lahat. Ikaw. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre naman. Tinatawag mo na akong Papa. Paano kita hindi bibigyan ng konting pabor? Parang sinasabi mo, na parang sinusuportahan mo ako. Ano bang gusto mo? Kung sasabihin ko, gusto talaga kitang suportahan. Papayag ka ba? Ikaw, manyok, mamatay ka. Ay, pirmahan ang kontrata. Halika. Petsa. Kontrata para sa 3 taon. Oo, 3 taon. Kada taon, kikita ka ng 600,000. Sa kabuuan, 1.8 milyon. Ang tawag na, Papa, na ito. Sulit naman, di ba?
Hindi pwede. May dalaw ako. Grabe. Naku po. Lin Qiyu, pinaglalaroan mo ba ako? Lagi mo akong inaapi. Ngayon, hayaan mo naman akong apiin ka. Ikaw. Guwapo. Ngitian mo naman si ate. Naku po, laseng na laseng. Lumabas ang tunay na kulay. Guwapo, ang saya ng ngiti mo. Gusto mo ba si ate? Ha? Ito. Ang babaeng ito. Mukhang disente naman sa normal na araw. Pero hindi ko akalaing pagkatapos uminom. Magiging ganito pala siya ka-wild. Ay nako, huwag kang umalis. Bumalik ka. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yan. Nakikita pero di mahahawakan. Pinapahirapan mo ako. Guwapo. Halika. Samahan mo si ate mag-usap. Maraming pera si ate. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Ako talaga. Parang may sira ang ulo ko. Dinala ko pa siya dito sa 10 oras ng gabi. Para lang uminom ng alak. Sandali lang. Maraming pera si ate. Ang babaeng ito. Mukhang di pa niya nakikita ang sarili niyang lasing. I-record kita. Bukas makikita mo. Siguradong nakakatawa ang reaksyon mo. Hoy. Hoy. Ang sakit ng ulo ko. Bakit ako nasa hotel? Mabuti na lang may suot pa akong damit. Ang galing sumayaw. Isa pa. Jiang Yu, papatayin kita. Jiang Yu, papatayin kita. Ikatlong henerasyon, K-19 amphibious na makina. Liubuang server unit. Ay nako, ang mga item na lumalabas sa system ngayon, parang mas nagiging kakaiba. Ang concept supercar na Audi. Audi? Pwede pa rin ang BDC office building. Binili agad. Ubus na ang mga item ngayong araw. Pwede nang maghanap ng mga tenant. Hello, Jiang Yu. Busy ka ba ngayon? Baka istorbo lang ako sa'yo. Hindi naman. Kaiyan. Anong kailangan mo sa akin? Ito ang unang beses na ikaw ang tumawag sa akin. Oo, ganito kasi. Ang kumpanya namin. Gusto naming kunin si Miss Josini bilang endorser. Mga 4 milyon ang budget. Pero sinabi ng manager niya sa akin. Puno na ang schedule niya. Pwede bang tanungin mo siya? Oh, sige. Tatanungin ko siya mamaya para sa'yo. Pasensya na talaga. Ang dami kong abala sa'yo. Sa susunod, ako ang taya sa pagkain. Hoy, magkaklase naman tayo. Huwag ka nang masyadong magalang. Sabi ko na nga ba, di tapat yung babaeng yun. Puno na ang schedule pero nagrereklamo pa na mahirap. Pinapabigay pa sa akin ng diskwento. Hoy. Hoy, mabaho kang kapatid ah. Paano ka ba makipag-usap sa landlord mo? Ay nako, akin yan. Kuya landlord. HMP, tigilan mo ako sa ganyan.
Narinig ko, puno na ang schedule mo. Kumita ka na ng malaki, ano? Ay, wala naman. Wala akong magawa. Malapit na akong mamulubi. Oh, ganun ba? Ay nako, Kuya Landlord. Huwag kang makinig sa kumpanya ng mga ahente. Nagpapakalat lang sila ng chismis. Para lang kasi sa kanila. Para tumaas ang bargain ng power nila. Bakit? Kailangan mo ba ng tulong ko? Basta sabihin mo lang, Kuya. Gagawin ko agad. Mabuti naman at alam mo. Mayroon akong isang ad dito. Tatanggapin mo ba? Magkano? Budget. 4 na milyon. 4 na milyon. Ay nako, ang daming detalye ng ganitong ad. Karaniwan, hindi bababa sa 5 milyon. Hindi ko tatanggapin. Pero dahil sa respeto ko kay Kuya Landlord, ako kasi, hindi mahilig mang pilit ng iba. Kung ganito, edi huwag na lang. Ay nako, Kuya Landlord. Pwede naman nating pag-usapan ito ng maayos. Sige, pag-usapan natin. Pero, mali pala ang tingin ko sa budget kanina. Ang budget ay 2 milyon lang pala. Ang tuso naman ng lalaking ito. Nagpapakita lang ako ng konting talino sa pagpresyo. Pero binuking niya agad. Kuya Landlord. Babae pa rin naman ako. Bakit ba? Atet na atet ka. Diretso sa punto. 1 milyon. Huwag. Tatanggapin ko. Tatanggapin ko na, hindi ba pwede? Kuya Landlord, bigyan mo naman ako kahit konti. Ay nako, mukhang talagang mahirap ka na ngayon. Talagang kulang ka na sa pera. Sabi ko na nga ba? Ngayon, malapit na akong mamulubi. Kuya, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Sige na, tigilan mo na yan. Huwag mo na akong bulahin. Ang detalye ng ating collaboration. Ipapadala ko sa iyo mamaya. May problema pa ba ngayon? Wala na. Ay, ang weird naman. Ako, ang reyna ng industriya ng showbiz. Paano ba naman nasakop ng taong ito? Nasakop ako. Ate. Halika't tingnan mo ito. Ad para sa damit. Ikaw, magpalit lang ng ilang damit. Magpicture. 40,000. Uy. Di ba sinabi ko sa'yo, na ang kontrata na mas mababa sa 7 numero? Huwag mo nang ibigay sa akin. Ay nako, ate, ang laki ng gulo na ginawa mo dati. Wala ka bang idea? Anong gulo ang ginawa ko? Di ba tinadyakan ko lang? Yung lalaking aso. At napada pa siya. Hindi pa ba sapat yun? Ang mga kapitalista sa likod niya nagsalita na. Gusto kanilang iban. Yun lang. Ako pa ang gumawa ng paraan. At gumastos ng malaking effort para makuha ito. Sige na. Huwag mo nang intindihin ang mga maliliit na bagay na yan. Tingnan mo ang phone mo. Anong phone? Mamaya may tao na makikipag-usap sa'yo tungkol sa isang ad na nagkakahalaga ng 1 milyon. Sa oras na yon, huwag mo akong ipahiya, ha? Ate, paano mo nagawa ito? Huwag mo na itong alamin. Basta, ako ang mataray na babae. May sarili akong paraan. Hindi kita pababayaan na magutom kasama ko. May kakayahan akong makipagsabayan sa kanya. Bibigyan kita ng ad. Mataray na babae. Nakahanap ng padrino ito. Ayos lang naman. Ako lang talaga ang isang aso. Hoy. Kuya Landlord. Diyos ko. Ang tunog na ito. Siya pa ba itong kilala kong mataray na babae? Mga detalye ng pakikipagtulungan. Naipadala ko na sa'yo. Sige. Salamat, Kuya Landlord. Mahal kita. Tigilan mo na. Bye na. Kung may gusto kang itanong mo na. Mataray na babae. Ang bago mong padrino. Matibay ba? Matibay.
Syempre matibay. Sa Purple Gold Garden pa lang na mga school district na bahay, may 10 unit na. May 3 pa, na mansyon na nagkakahalaga ng 50 milyon. Mga luxury car na milyon ang halaga. Hindi lang isa. Tama nga pala. Kamakailan lang, nalaman ko na ang Yufan Tower ay pagmamayari rin niya. Mataray na babae. Hindi ka ba nagbibiro? Tingnan mo ang itsura ko. Mukha ba akong nagbibiro? Ibig sabihin nito, isa ba itong prinsipe ng Beijing Circle, na dumayo dito, para magprito ng isda? Oo naman. Ay, napanood mo na ba ang short drama? Ang prinsipe ng Beijing Circle, ay magiging alipin ng babaeng ito. What? Sa tingin ko, sa tono mo kanina, ikaw ang alipin. Ang galing mo talagang magsalita. Maniwala ka, sisirain ko ang bibig mo. Patawad, patawad. Tita, nagkamali ako. Hoy, Kayan. Naayos ko na ang usapan para sa'yo. Mamaya, ibibigay ko sa'yo ang business card ng manager niya. Ipapasa ko sa'yo. Kayo na ang mag-usap. Ang presyo, 1 milyon. Ha, ang mura naman. Tinawaran ko yan. Pero huwag mong sabihin ang totoong presyo. Magdagdag ka ng budget para sa sarili mo. Jiang Yu, salamat sa'yo. Hi, magkaklase naman tayo. Bakit ka pa nagpapasalamat? Iba ito. Ang laki ng tulong mo sa akin. Kailangan kitang ilibre ng pagkain. Hindi pwede. Ang pagkain, masyadong magaan. Pahintulutan mo akong mag-isip. Paano ba kita mabibigyan ng tamang pasasalamat, kung hindi? Iaalay ko na lang ang sarili ko sa'yo. Nagbibiro lang ako. Huwag mo nang intindihin. Ang pamilya Jiang Yu, ang sama mo talaga. Kanina lang, napahamak ako dahil sa'yo. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Tumigil ang tibok ng puso. O baka naman parang may mga USA sa dibdib ko. Hindi na kita kakausapin. Hintayin mo akong makaisip kung paano kita pasasalamatan. Saka na kita kakausapin ulit. Sige. Started out as friends, that'll never change. Now getting... Kailan pipirmahan ang kontrata? Naipadala na ang electronic na kontrata. Nakadetect ng pagpapalit ng item ng host. Matagumpay na naiparenta ng tuloy-tuloy. Napakataas ng efficiency at napakahusay ng performance. Gantimpala, 1 milyong puntos. Grabe, ang dami namang puntos nito. Paano kaya kung subukan natin ang mas malaki? Ang ibig mong sabihin, may nagbibigay pa rin ng ad para kay Josini. Oo. Hindi ba sinabi ko na, walang sino man ang dapat magbigay pa sa kanya ng suporta? Sino ba talaga iyon? Ang tapang naman niya. Nang ahas siyang baliwalain ng autoridad ng pamilya Fang. Sinuri ko na ang mga tao sa loob ng industriya. Wala ni isa ang tumutugma. Malamang, tagalabas siya. Hindi niya alam ang pagbabawal mo. Maging mabait ka. Hindi ganito kasimple ang bagay na ito. Punta. Alamin ng maayos. Gusto kong makita. Sino ba talaga ang nagbibigay kay Josini ng ganitong lakas ng loob? Oo, ha ha ha. Ikaw, ang ginagawa mo. Ano na naman tong pakulo mo? Kunwaring nasasaktan para makakuha ng simpatiya ka na naman. Hindi, ikaw. Huwag kang gumalaw. Sige, sige. Hindi ako gagalaw, ikaw na lang, ikaw na lang. Ay, nako. Ayos ka lang ba? Ang sakit sobra. Ay, nako. Tingnan ko, tingnan ko. Ay, huwag kang gumalaw. Masakit.
Mukhang nabali ito. Kung hindi naman malala, pwede itong ibalik sa tamang pwesto ng buto. Dapat ayos na pagkatapos. Totoo ba? Baka medyo masakit. Kailangan mong tiisin sandali. Ay, hindi mo siguro balak. Ayusin ang aking bukong-bukong. Ibalik sa tamang pwesto, di ba? Kung hindi, ano pa? Teka. Sino bang ahente? Ang nag-aalok ng serbisyo ng pagbabalik sa tamang pwesto ng buto. Nako, huwag mo akong hawakan. Ayos lang. Tiisin mo lang sandali. Sandali lang. Sabi mo, si Ate Aki at si Bayaw. Ano bang ginagawa nila sa loob? Hindi ko alam. Pero narinig ko kanina na sinabing huwag gumalaw. Parang, may ginagawa silang nakakakilig na bagay. Si Ate Aki, ang lakas naman ng sigaw niya, parang sobrang sakit. Parang, ang balakang niya ay, nadurage na yata. Wow, ang astig, ang lakas ng dating. Sabi nyo, ang ibang tao, kapag may relasyon sa opisina, palihim nilang ginagawa. Pero itong dalawang ito, iba talaga. Halatang sinasadya nilang asarin tayo. Ano, kumusta? Masaya ka na ba? Ang sakit sobra. Ayoko munang makipag-usap sa'yo ngayon. Umalis ka na. Maglakad ka ng kaunti. Kung wala kang sakit, maglakad ka ng kaunti. Halika. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, ikaw talaga babae. Parang aso na kumagat kay Ludongbin. Hindi mo nakikita ang mabuting intensyon ng tao. Sa kalagayan mo ngayon, kung mag-taxi ka papunta sa ospital, sa biyahe pa lang, baka mamatay ka na sa sakit. Alam ko namang mabuti ang intensyon mo. Pero, gusto na kitang sapakin ngayon. Ay, sige na, tama na. Ay nako, walang utang na loob. Ang dami ko nang ginawa para sa'yo. Wala ka man lang ibinabalik. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Heto, ito ang contact information ng mentor ko. Masaya ka na ba? Ay nako, salamat ha. Hoy. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Ang mentor ko ay isang pambansang siyentipiko. Kung gumagawa ka lang ng gulo, mag-ingat ka, baka pagalitan ka niya ng husto. Pinagalitan ng husto. HMP, huwag kang mag-alala. Hindi lang niya ako hindi papagalitan. Iaalagaan pa niya ako. Uy. Nananaginip ka ng gising. Napunta na sa akin ang lahat. Paano kung sakali? Paano kung magawa ko? Kung magagawa mo, pwede akong maging girlfriend mo. Ikaw ang nagsabi niyan ha. Ang sakit naman. Halika. Imasahe ko ulit sa'yo. Oh, baliw na. Sobrang nagpakasaya. Imasahe pa. Saan imasahe? Ahaha. Tama na. Hindi na masakit. Wala ka nang kinalaman dito. Umalis ka na. Sinasabi ko sa'yo. Pagtataboy matapos magamit. Pagtalikod matapos makatulong ka. Sayang ang pagod ko. Parang matandang kalabaw. Ikaw. Wala man lang pasasalamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pwede ka nang umalis ngayon. Hindi pwede. Bakit? Nakita mo ba? Ibigay mo sa akin ang unan. At mangako ka sa akin, na hindi mo gagawin sa larawan ko. Ang kahit ano pang kalokohan. Aalis na ako. Diyos ko. Ang taong ito ang sumpa ko yata. Nahuli niya na lahat ito. Matagal ko nang itinapon. Kung pupunta ako sa bahay mo para maghalughog ngayon, paano kung may makita ako? Subukan mo lang. Kung manggahas kang pumasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot, tatawag ako ng pulis para hulihin ka. Kung talagang pumunta ang babaeng ito, at may makita siyang unan, siguradong, tatawanan niya ako ng husto. Pwede rin namang huwag maghalughog. Ganito na lang. Ikaw naman. Halikan mo ako. Tapos na ang usapan. Ikaw. Ayaw mo akong halikan, tama ba? Sige. Sasabihin ko na sa mga katrabaho mo ngayon. Mga kasama. Alam nyo ba? Si Lin Aki, siya. Masaya ka na ba?
Medyo lang. Ikaw, gago ka. Gago, gago. Anong nangyayari? Ang mga taong ito, tingin nila sobrang gwapo ko. Diyos ko, hindi alam ng iba. Akala nila si Ate Lynn. Nasaktan sa trabaho. Oo nga. Aki, alam ko na ang lahat ng nangyari. Medyo sumobra ka sa pagkakataong ito. Ate na. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ko na ito uulitin sa susunod. Kung hindi dahil sa babaeng iyon. Kung hindi niya ako pinilit, hindi ko sana ginawa iyon. Ano? Pinilit ka niya? Oo nga. Ang taong ito. Laging akala niya tama siya. Hindi niya iniintindi kung komportable ako o hindi. Tawagan natin ang pulis. Ireklamo natin siya ng panggagahasa. Anong, ikaw na isang doktorado. Hindi mo ba alam kahit itong kaunting kaalaman? Hindi mo ba talaga alam? Hindi. Ate na. Hindi ba't nagkamali ka ng akala? Hindi ito tulad ng iniisip mo. Ano ba talaga ang nangyari dito? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng sabihin. Gusto ko siyang saktan. Pero nabali ko ang aking binti. Nakakahiya naman iyon. Dito, pwede na nating palampasin. Ate, sa totoo lang, ginawa niya akong komportable. Tayo, kalimutan na lang natin ito. Hindi, ang nobyo ni Ate Aki. Ano ba talagang klaseng tao siya? Na napahanga si Ate Aki, isang doktorado, at nasakop ang puso niya. Pakiusap, iparating ito ngayong araw. Salamat. Sa ganitong paraan, ang negosyo ko sa pagpaparenta ay magsisimula ng bagong kabanata. Han, ang campus crush. Paano? Napag-isipan mo na ba kung paano mo ako pasasalamatan? Jiang Yu, mas masama ka na ngayon kaysa dati. Oo nga, ang pera ang lakas ng loob ng lalaki. Ako ngayon, ay talagang iba na kumpara sa dati. Ang sarili kong ordinaryong tao, iba na ngayon. Hindi na ako nagbibiro. Ano? Gusto mo ba akong yayain kumain? Oo, nakareserba na ako sa Fist Western Restaurant. Nakapagpareserba na ako ng pwesto. Pagkatapos nating kumain. May sorpresa pa akong inihanda para sa'yo. Na ibibigay ko sa'yo. Aba, dapat kong abangan yan. Oo, Phil. Sige, hihintayin kita. Sige. Uy, sandali. Fist Western Restaurant. Hindi ba iyon ang lugar noong nakaraan? Na kumain kami ni Lin Aki. Kung saan kami kumain. Palat ng kasama. Tapos tuloy ang kain. Professor Fang, ang inyong padala. Wala naman akong inaasahang padala. Pero, sabi ng kumpanya ng padala, para sa inyo ito. At espesyal na sulat daw ito. Sabi nila, may kinalaman ito. Sa inyong pananaliksik. Ano ito? Kalokohan ba ito? Itapon mo na lang. Uy, sandali. Magandang araw, Professor Fang. Ako ay isang negosyanteng nabubuhay sa pagpaparenta. Negosyante. Magandang araw, Professor Fang. Ako ay isang negosyanteng nabubuhay sa pagpaparenta. Ako rin ay estudyante ninyo. At kasintahan ni Lin Aki. Jiang Yu. Narinig ko. Ikaw ay nag-aaral. Ang controller ng kontroladong nuclear fusion. Kaya naman, espesyal na inihandog para sa iyo. Ang produktong ito para sa pagpaparenta. Kung nais mo, pakipirmahan ito. Sa halagang 10 milyon kada araw. Para merentahan ang controller na ito. Professor Fang, ito ba talaga ay isang biro? Hindi. Si Aki ay hindi basta-basta na tao.
Dahil, ibinigay niya ang aking impormasyon. Ang taong ito, ay hindi, bolero o basta na lang nagsasalita. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako ngayon sa laboratorio. Gusto kong personal na suriin ang posibilidad ng controller na ito. Ito, talaga bang kailangan? Naniniwala ka ba talaga na ito ay kontroladong nuclear fusion controller? Ito ay isang problema na gumugulo sa buong sibilisasyon ng tao. Ang pinakamahirap na hamon. Paano ito posible? Na basta-basta na lang magagawa ito ng isang tao. Pero, sa mundo ng agham, ang hindi kailanman nauubos ay ang mga talento at mga eksepsyon. Kung ito ay totoo, ang kahalagahan nito ay walang katulad. Ito ay tiyak na magbabago sa mundo, at ikaw at ako ay magiging saksi sa kasaysayan. Kailangan kong sabihin, kung ikukumpara kay Lin Aki, ang babaeng doktor na hindi marunong sa romansa, ito ang tunay na may pagkababae. Campus crush, Han. Ikaw, bakit mo ako tinititigan? Wala naman. Iniisip ko lang. Ang ganda mo. Ang makeup mo ay sakto lang. Kaakit-akit, pero hindi masyadong mapang-akit. Nagbibigay ito ng pakiramdam na laging nasa isip. Ang dating mo sa mga lalaki ay nakamamatay. Kung ganun, sa tingin mo ba, ganito rin ang pakiramdam mo sa akin? Syempre. Jiang Yu, ang pamilya Jiang. Wala ka talagang girlfriend. Ngayon, sinasabi mo sa akin ang mga ito. Mga bolrong salita para bulahin ako. Sayang lang. Tara, umorder tayo. Itong pang-2 tao na Wellington steak. At isang heel steak pa. Salamat sa ginawa mo noong nakaraan. Dahil natulungan mo ang kumpanya namin. Sa kagipitan. Ay nako, parehong panalo tayo. Jiang Yu, sabihin mo ang totoo. Wala ka talagang girlfriend. Ilang beses mo pa ba itatanong yan? Hindi kaya. Magpapahayag ka ng damdamin sa akin. Dati, plano ko talaga. Pero ngayon, pakiramdam ko wala ng pag-asa. Dahil, sigurado akong mas gusto mo ang mas bata, at mas maganda. Ang tulad ko, matandang dalaga. Siguradong hindi magugustuhan. Tingnan mo ang sinasabi mo. Ikaw ngayon, kumpara sa mga bagong graduate sa universidad, na mga batang babae, walang pinagkaiba. Bukod pa rito, mas maganda ang may karanasan. Gusto ko ang may karanasan. Kung ganito ngayon, gusto mo ba? Kung ganito ngayon, gusto mo ba? Ikaw. Nilalandi mo ba ako? TSEH. Ang bibig ng lalaki. Puro kasinungalingan. Sabi mo gusto mo ang may karanasan. Kapag binigay sa'yo, hindi ka naman masaya. Oh, naiintindihan ko na. Pumunta ka rito ngayon para landiin ako. Hulaan mo. Kaya ang sinasabi mong sorpresa. Ito ba? Paano hindi ito sorpresa? Alam mo ba na para may handa ito? Napakalaki ng desisyon na ginawa ko. Kung hindi kita gusto, paano ko magagawa? Han, ang campus crush. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi ka mas mababa sa kahit sino. At saka, huwag mong gawin ang ganong bagay. Na gawing regalo ang sarili, para ibigay sa iba. Bakit? Dahil ba sa aking malambing na mga salita ay naantig ka? Bakit parang nararamdaman ko na nagiging parang bolero ka na? Ay, ano ba yung sinasabi mo? Paano naman ako magiging bolero? Huwag mo akong husgahan dahil mukhang magaling mambola. Pero seryoso ako pagdating sa paibig. Ako ay isang perpektong lalaki. Mabahong kapatid. Ah, hindi. Kuya Landlord. Nandito ka rin pala. Jiang Yu, anong ginagawa mo dito? Sandali. Bakit ka kumakain kasama ang ibang babae, Kuya Landlord? Sino sila?
Perpektong lalaki. Perpektong lalaki. Ay, aksidente lang ito, aksidente lang. Dahil lahat tayo ay mga kaibigan ko, kaya't maupo na lang tayo ng magkakasama, at sabay-sabay kumain. Sino ba ang maniniwala sa isang babaero tulad mo? Jiang Yu, bakit hindi ka na lang mamatay? Kahapon lang, nasa opisina ka kasama ako. Ngayon, nilalandi mo na naman ang ibang babae. Huwag mo akong pagbintangan. Inaayos ko lang ang nabali mong buto. Wala akong pakialam. Hinawakan mo ako. Kaya kailangan mong panagutan ito. Hoy, sinasabi ko sa'yo, babae. Medyo wala kang katwiran, ha? Kung pag-uusapan ng pagbangga, nabangga rin ako ng kuya landlord. Isang gabi iyon na puno ng matinding damdamin at pagnanasa. Ako, ano ba ang pinagsasabi mo? Ang bilis mo namang magsalita ng walang preno. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa lang siyang aktres. Tumahimik ka, Ate Jo. Kahit fan mo ako, may proyekto pa tayong pinagtutulungan. Pero ang lalaking ito, hindi ko siya ibibigay sa'yo, kahit kailan. Oo, ako rin. Hindi, ako ang nauna. Dapat siya ay nasa akin. Ah, hindi pwede. Kuya landlord, tingnan mo sila agad. Nakakatakot sila. Pipiliin mo ako. Tama, di ba? Piliin mo ako. Akin. Hindi pwede, hindi pwede. Kung patuloy nila akong hihilahin ng ganito, mabibiyak na ako. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makawala. Fang Yunhua. Ate Jo, nagkita na naman tayo. Ay. Mag-ingat, ang taong ito ay mula sa pamilya Fang. Ang lolo niya ay propesor sa Chinese Academy of Sciences. Ang ama niya ang pinakamalaking negosyante sa Jiangnan. Hindi basta-basta kayang galitin ng karaniwang tao. Oh, naiintindihan ko na. Kaya pala nagalit sa'yo ang pamilya Fang. Kaya ka naging ganito kahirap. Anong oras na ba ito? Nandito ka pa rin at nagbibiro. Kung hindi mo na talaga kaya, tumakbo ka na agad. Ako ang bahala sa kanya. Fang Yunhua, talagang hindi ka mawala-wala, ano? Sayang, mali ang lugar na pinuntahan mo ngayon. Nandito ang mabuti kong kuya. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Ha ha ha. Ikaw, bakit ka tumatawa? Tumatawa ako dahil ang tingin mo sa walang kwenta ay parang kayamanan. Siya ay isa lang naman. Karaniwang tao sa pinakamababang antas. 3 henerasyon ng kanyang pamilya. Wala namang kakaiba, di ba? Ginagamit mo siya para takutin ako. Fang Xiao, tama ba? Sa harap mismo ng lahat, sasabihin mo ito tungkol sa akin. Hindi ba't bastos yun? Zay, kabutihang asal. Ikaw na parang langgam. Kung hindi dahil sa pagkakataon, wala kang karapatang makilala ako. Hulihin siya. Ay, Jiang Yu, bilisan mo ang pag-alis. Ay, bakit ka nagmamadali? Tingnan mo ang oras. Siguro malapit na rin. Hayop, ano ang ginagawa mo? Lolo, bakit po kayo nandito? Guro, dumating kayo sa tamang oras. Nandito rin si Ate Aki. Oh, tama. Ikaw ba ay girlfriend ni Jiang Xiaoyu? Ito. Parang baha na Samire sa templo ng Dragon King. Hindi mo ba kilala ang sariling pamilya? Magkamag-anak pala tayo. Ano nga ulit? Ngayon, ako ang nagkamali. Paparusahan ko ang sarili ko ng 3 baso. Sino ang maglalakas loob? Hindi, Lolo. Humingi na ako ng tawad. Siya ang hindi tumitigil. Hindi. Sila ba ang, ikaw, boyfriend mo na estudyante? Kailangan mo ba talagang ipagtanggol siya? Pasaway, tumahimik ka. Palagi kang magulo. Hindi kita masyadong nadisiplina. Pero ngayon, naglakas loob ka. Naistorbo mo. Ang isang pambansang bayani. Ano? Pambansang bayani. Pambansang bayani. Lolo, ang sinasabi mo ba ay, totoo ba? Walang kwentang tao. Jiang, kaibigan. Siya ang nag-develop ng kontroladong nuclear fusion.
Isang henyo sa pagbuo ng control device. Ang kanyang kontribusyon ay karapat-dapat may sulat sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang simpleng titulo ng pambansang bayani. Ay baka, kulang pa para sa kanya. Hindi. Ano ang nangyayari dito? Ano ang ginawa ko kanina? Jiang, kaibigan. Kinakatawan ko ang Chinese Academy of Sciences. Kinakatawan ko ang dakilang siya. Binabati kita. Pakiusap, agad. Sumama ka sa akin pabalik. Inihanda na namin para sa iyo ang pista ng pambansang bayani. Maraingal na. Malugod na tinatanggap kayo. Lubos na nagpapasalamat. Mga binibini. Ano pang hinihintay ninyo? Halika na, sumama na sa akin. Para dumalo sa piging ng mga pambansang bayani. Jiang Yu, paano ka naging? Bakit hindi posible? Ayon sa pastahan, ikaw na ang nobyo ko. Pero, paano mo nagawa iyon? Nagsisimula pa lang ito. Ang paglalakbay ni Kuya ay kakasimula pa lamang.